Baka mag-CR ka din. CR din pala si Doc. Mahal kami ng ano namin eh. Ay, yung ba yung makita ko sila? Ano, tapos ko lang ba? Hindi na yung araw. Araw pa ba yan? Hindi yan mystery. Alam mo na yan.
yung shooting ko? Ay! Ay, Janelle. Hello. Alam mo, si Jane. Baka Isang gabi pa yan. yun din na yung sunod ko nung umalis na nila. Pero meron ako na ng kape. Wala. Match na lang tayo. Go, continue. So, any questions for the group 2 hormones, the polypeptide hormones? No questions. If there are no questions, we just go to the two most important steroid hormones in pregnancy, estrogen and progesterone. Now, steroidogenesis or production of steroid hormones during pregnancy basically is composed of three compartments. We have the fetal compartment, and we have the maternal component, and we have the placenta. Now, all of these three complements each other in the production of these steroid hormones. Again, tandaan nyo, ang magic is based on biochemistry. The magic is based on the presence or absence of an enzyme necessary for the steroid hormone synthesis. That's why in biochemistry, you were asked to remember the pathway. Maraming enzymes, pero hindi lahat ng enzymes i-memorize nyo. Okay? So as I have mentioned, we have here the maternal component, we have here the placenta, the fetal blood, and the fetal adrenal cortex. So what do we see here? The synthesis of your steroid hormones mainly coming from cholesterol. Ladies and gentlemen, cholesterol coming from the maternal blood will enter the placenta as a substrate for progesterone production. So, ang reflection po ng ang placental activity reflects the progesterone synthesis. However, the estrogen synthesis is quite complex. Lintik na estrogen to. Diba? Parang dun sa two-cell tugonadotropin theory, si theca cell, si granulosa cell. Diba? Ang girlfriend ko may aroma. So, kailangan pa si androstenedione galing sa theca cell pupuntang ipaprocess. Correct? So, ganun din sa pregnancy. Hindi kayang mag-isa. So, kailangan po si placenta, hindi niya kayang mag-estrogen production. Bakit kaya? Remember the pathway, cholesterol, pregnenolone. We have the dehydroepiandrosterone pathway, the progesterone pathway, di ba? Tapos magiging androstenedione, magiging testosterone, ito magiging E2, ito magiging E1, right? Yes. Yung parang pwede, kahit na ano pala yan, end result, wala pa ng choice. Kawawa naman si progesterone. Laging second choice lang, di ba? Why? Ang progesterone production mangyayari kasi putol ang pathway na yan dun sa kung saan man siya ipoproduce. Correct. So, dito po sa placenta, hanggang dito lang ang kaya ni placenta. Hindi kaya ni placentang mag-produce ng androstenedione to make it progesterone. Right? Therefore, si androstenedione na naman. So, kailangan niya ng tulong. Sino ang may enzyme taga-produce ng androstenedione? Ayun! Si fetal adrenal gland. That's why for estrogen production, progesterone production is very easy. But for estrogen production, the maternal cholesterol this time will be used by the fetal adrenal gland. Si adrenal gland at saka yung gonads lang naman ang magproproduce ng steroid hormones, right? Si adrenal gland, sino ba yung sa adrenal gland? Parehong pathway yan, cholesterol, di ba? Tapos tatlo yan, ito magiging testosterone, ito magiging aldosterone, tapos ito magiging cortisol. Di ba? Yes? Yes. So kaya, itong testosterone na to na mapoproduce ni adrenal gland, yan ngayon ang magiging source niya para maging
estrogen. Yun lang. Bobo ako. Biochemistry was my lowest subject. Nangangamote ako sa biochem. And yet, I taught biochemistry for 30 years. Nung ba't hindi na po kayo nagtuturo? Pagoda Philippines ang lola mo. Okay? Ayoko lang araw-araw papasok sa school. It's not, I love teaching, don't get me wrong. Pero I'm on my road to economic recovery. Okay, kasi nagkasakit ako for 4 years. No income. Tapos nanggaling pa tayo sa pandemic, di ba? Daya ni ma'am. Bigyan mo akong pera. Sweldo mo ako 1 milyon kada isang buwan. Kaya ko yan. Dito na lang ako magtutulong. Okay, so sabi nga natin tatlong components. I just want you to remember this table. And if you're going to look at this table, look at the increase in estradiol production from 0.1 to 0.6 nagiging 15 to 20. But if you are going to compare E2 and E3 production, it is E3 that is greatly increased during pregnancy. Mas marked ang increase ng E3 compared to increase in E2. Of course, obviously, you see now, ang dami-dami ng doubling ng progesterone. And we have aldosterone, we have the oxycortisone. So, ito, ibig sabihin nito, the maternal, okay, these are steroids produced in the placenta. Di ba? In production in the human being. And ito parang, ba't ganon? Parang si cortisol lang ang naiba. Mukhang si cortisol lang pero hindi totoo yan. Okay? Ang cortisol production during pre-pregnancy seems to be not increased. Elevated ang blood vessels kasi mababa ang clearance ng cortisol. Ma'am? Para saan si cortisol? Gluconeogenesis. Sino nangangailangan ng gluconeogenesis? Fetus or mother? Sino nangangailangan ng gluconeogenesis? Fetus or mother? Mother! Diba? Kaya naglalipolysis Diba? Kaya nag-i-increase ng proteolysis kasi kailangan ng amino acids and fat. Yung gluconeogenesis. Mag-i-increase ka ng fatty acid, mag-i-increase ka ng amino acids, mag-i-increase ka ng glucose. Dapat itong fatty acid at saka amino acid gagawin maging glucose. Diba? Pero hindi lahat nagiging glucose. Yung iba, pumupunta sa baby, kailangan niya ng amino acid at protein para mag-build ng muscles. Nabubuo siya. Kita mo naman ang ginawa mo sa nanay mo. Right? So, therefore, the fetal adrenal gland also produces corticotropin-releasing hormone. And when you abuse, when that individual, that fetus, gumagana ang fetal adrenal gland, di ba? So, kailan lumalabas ang cortisol, ang corticotropin-releasing hormone? Stress. Ladies and gentlemen, stress is the first stimulus for corticotropin-releasing hormone production. Pag na-stress ka, mararamdaman yan ni hypothalamus, tataas ang corticotropin-releasing hormone, maggagawa ka ng aldosterone para sa pag-increase, di ba? Fight or flight reflexes, increase ang blood volume, maggagawa ka ng cortisol para po meron kang gluconeogenesis para ready to fight. Kasi nai-stress ka. Kaya, nai-stress ka pa ba ngayon? Sa Institute of Medicine? Yes. You will end up with hypertension and diabetes. Diba? Kaya dapat mag-cope up ka sa stress. Gets nyo? Kaya kayo, pinasok nyo, nagpapakamatay kayo. Nagpapakamatay tayong lahat. We chose a career that will cause hypertension and diabetes. And when that fetus pa lang, stress na siya. Pwede bang ma-stress ang fetus? Oo. Yung trophoblast hindi nag-line ng tama ng spiral arterioles. Diba? So maliit ang blood supply, may stress siya? Oo. So magsisikrit ng CRH? Oo. So mauubos agad ang hormones ng fetus. Hindi pa naman niya dapat gamitin lahat ng hormones. End result, pag adult life na siya,
magiging hypertensive, magiging obese, at magiging diabetic yung fetus na yon. That's what we call Barker's hypothesis. Fetal life pa lang, stress na, inubos mo na lahat ng hormones mo. Isang timbang insulin lang, meron tayong lahat. Pag inubos mo agad yon, maaga kang magdadiabetes, type 2 diabetes. Okay. Kaya nga, individuals now, pag 80 years old na, kahit na good ang lifestyle, diabetes yan, ubos na yung insulin. So this is what all of these hormones are about. Okay? So, aldosterone is produced also by the maternal adrenal gland. Now, the oxycortisol is produced in extragranular tissues by hydroxylation of progesterone. Kasi, lahat sila iisa. When you do 21 hydroxylation, kinonvert mo si progesterone, gawa ka ng 21 hydroxylone, magiging deoxycortisone yan. So these are hormones that are produced. So yan yung mga function niyang lahat. Kaya ito si cortisol, okay? Si cortisol, hindi talaga increase ang production. Pero pag tinignan mo ang blood vessel, elevate, ang blood levels elevated kasi decreased ang clearance. Hindi dahil sa increased ang production. Gets? Okay, so these steroid hormones, progesterone, estrogen, this is E2, E3, E1. E1 is the progesterone of the menopause. Why? Because this is extraglandular. Ma'am, ano yun? Aromatase enzyme. When the androgens, so, sino ang nagpo-produce ng androgens? We have the gonads, the testes, okay, and the ovary will be producing androgens and the adrenal glands will be producing the androgen. Itong mga testosterone na produce nila, pag sa loob ng glands, magiging estrogen yan. Pero walang estrogen sa loob ng testis, right? Okay. So, itong adrenal glands, pag nag-produce siya ng testosterone, magiging estrogen din yan, E1. Kasi sa adipose tissue, meron pong aromatase enzyme. And men, we need estrogen. Estradiol is the hormone that is used by the brain for a lot of brain activities. And I'm sorry, there is no testosterone. The only testosterone receptor in the brain is for aggressive behavior, intelligence, estrogen. Sorry na lang. So, medyo mabagal-bagal pa yun kasi convert nyo pa yung testosterone nyo to estrogen sa brain. Di ba? Okay, estrogen. Ito po ang inyong kailangang gawin. Sinabi ko na po ito. Di ba? Pwede kang magyabang. Pero, okay. There is a shift. The so-called luteoplacental shift. From the corpus luteum to the placenta, we will shift production of progesterone and estrogen. And this occurs at 7th to 9th week age of gestation because by 10 weeks AOG, the placenta takes over. Okay? So yun yung dapat nating alam. Okay? Human pregnancy is hyperestrogenic. This hyperestrogenic state is very, very important kasi sa lahat ng maraming processes. Then eventually, bigla mataterminate mo yan. Bakit mataterminate ang estrogen production? Ay titigil ang estrogen production pag tinigil mo na yung pregnancy, pag tinanggal mo na yung placenta. Pag na-deliver mo yung placenta, mawawala na yung estrogen production. Kailan titigil ang progesterone production? Pag tinanggal mo din ang placenta. Eh ma'am, sabi mo, progesterone withdrawal initiates parturition or labor or delivery. Yes. From progesterone receptor A to progesterone receptor B. Baliktad. Progesterone receptor A to B. Progesterone receptor A relaxes, progesterone receptor B contracts. Bigla, sa end of the pregnancy, sa una, madami ang progesterone receptor A. Sa huli, kukunti si A, dadami si progesterone receptor B. Kaya parang non-classic withdrawal.
Ganun pala yun. Biochemistry lahat yan, hindi yan magic. Okay, so, ito yung sinasabi ko. The cholesterol, pregnenolone, the dehydroepiandrosterone pathway, the progesterone pathway. Lagi, ang preferred pathway is the dehydroepiandrosterone pathway. Why? Because the preferred, mas active si 17-alpha hydroxylase kesa sa kay si 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase. Ma'am? Hydroxysteroid dehydrogenase. Mas active si 17-alpha hydroxylase kesa sa kay 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase. Pag ilagay mo si progesterone, nandyan yan at nandyan ito ang unang mangyayari. Why? Kasi siya yung preferred enzyme. Okay. Sa mga areas where progesterone is produced, wala po ang 17-alpha hydroxylase enzyme. Kaya hanggang dyan na lang siya. Ito ang sa placenta. Ito ang sa, granulosa cell. Diba? Si Tika cell, pwede ba si Tika cell mag-produce? Si Tika cell nag-produce ng androstenedione, di ba? Ito yung pathway ni Tika cell. Diba? Pwede bang mag-produce si Tika cell ng progesterone? Yes or no? Yes! Kasi meron siya dito eh. Pero ang preferred dahil active ito, ito yung unang nangyayari. Gets? Di ba sabi ko sa inyo merong pre-ovulatory rise in progesterone? Ito yon. Sa kanino galing? Kay Tika cell yun. Kasi sometimes, merong mga naliligaw na pwede naman siya mag-produce ng progesterone. Naintindihan. So, kung ang placenta taga-produce lang ng progesterone, anong enzyme ang wala sa placenta? 17-alpha hydroxylase enzyme. Diba? Yun ang kailangan para mag-produce ka ng estrogen eh. Diba? So, kailangan ko ba i-memorize lahat yan? Hindi. Ano lang yung mga enzyme na memorize ko? Si cleavage, side chain cleavage enzyme. 17-alpha hydroxylase enzyme. Aromatase enzyme. 17-beta hydroxysteroid dehydrogenase. Ito 3-beta, ito 17-beta hydroxysteroid dehydrogenase. Kunti lang. Pero parang halos lahat din yun eh. Natagalan, nagiging halos lahat din. Okay? Naintindihan, gets? Alright. So, in the human trophoblast, neither cholesterol nor progesterone can serve as the precursor for estrogen biosynthesis simply because wala po na 17-alpha hydroxylase enzyme. Yan na yun. So, wala. Yung pala yun. Okay? So, yan din yun. Paulit-ulit ko lang na sinabi. Kaya, ito yung mangyayari. Galing sa placenta, kukuha ngayon ng, sa maternal kukuha ngayon ng cholesterol. Kanino galing to? Kinanay. Nasaan to? Sa fetal compartment na to, mga bata. Nandito si mother. Diba? Si mother may cholesterol. Ayun. Diba? Pupunta si cholesterol. Sino si star? Si steroidogenic acute regulatory protein. Si star ang nagbibitbit ng cholesterol droplets papasok sa loob. Di ba? Para i-release niya, para mapasok niya sa loob ng cells para magkaroon ng activation ng side chain cleavage enzyme. Eventually, magpuproduce ng dehydroepiandrosterone sulfate. Pag may sulfate, ay adrenal gland yun. Pag dehydroepiandrosterone lang, kay ovary at kay testis yun. At dahil may sulfate, pwede na ba siyang maging substrate? Yes. Itong dehydroepiandrosterone sulfate will be acted upon by the sulfatase enzyme, the 3-beta hydroxys... kilala nyo na ngayon to. Ang bagong nadagdag lang si sulfatase enzyme, si 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase. Kilala?
Yes, asan si 3-beta? Ayun o, si 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase, right? Yes? Hello, di ba? Tapos, sabi natin, magkakaroon ng aromatase enzyme. Pag nag-activate ng AXY3-beta hydroxysteroid dehydrogenase enzyme, magiging progesterone yan, tapos magiging androstenedione ang aromatase enzyme, di ba? Magkakaroon ngayon ng E2 at E3. Gets? Hello? Yes? Clear. Ay, ganun pala yun, ma'am. Okay, so yan na yan. Nasabi ko na lahat ng pinagdadakdak ko na yan. So, ang importanteng enzyme in the production of the placenta for estrogen would be steroid sulfatase, 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase, the aromatase enzyme, and the 17-beta, ganito lang yan, 17-beta, hydroxysteroid dehydrogenase. Mali yung yung ano, dapat 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase. So, tinapalit lang 17 at saka 3. Hinahirapan yung sarili nyo eh. Bibigay ko ulit ito. The most important source for the placental estrogen production is the adrenal dehydroepiandrosterone sulfate. Nasabi na natin yan. So the adrenal gland is important, okay? So cortisol is also secreted by the adrenal gland. That's what we said. Now, what are the factors that will affect this? Therefore, pag namatay ang fetus, sinong unang-unang maaapektuhan? Si estrogen or si progesterone? Ha? Si estrogen. Ang placenta pwedeng buhay pa eh, kasi nakadepend lang yan sa nanay, may circulation pa yan eh. Pwede may IUFD, tas may placenta pa. So, pag namatay si bebe, babagsak si estrogen. Fetal anencephaly, walang ulo, walang brain. Ano ang result? Tataas, bababa? Mababa. Kasi kailangan ng fetal hypothalamus, hypothalamic pituitary adrenal gland axis. Hypothalamic pituitary adrenal gland axis. Eh, paano magkakaroon ng activation kung walang hypothalamus and pituitary gland? Fetal adrenal hypoplasia, syempre, mababa din. So, kailangan lang maintindihan nyo. Gets? Merong deficiency ng sulfatase enzyme. Magkaka-estrogen, wala. Trisomy. Fetal erythroblastosis fetalis. So, these are conditions that will affect the androgen production. Okay? At ito naman po, nag-glucocorticoid treatment ang nanay. Tataas ba ang estrogen? Bababa. Glucocorticoid, cortisol. Yung cortisol pwedeng tumawid hanggang pumunta sa fetal compartment. Yes. Anong end result ng cortisol? Tataas ang dehydroepiandrosterone sulfate. Tataas ang estrogen? Yes. Maternal adrenal dysfunction. May dysfunction ng adrenal gland ni nanay. Tataas ang estrogen, bababa. Dysfunction eh, hindi siya nagpa-function ng mahusay. Mababa yun, di ba? Merong ovarian tumor si nanay na nagpro-produce ng androgen. Tataas. Kasi aromatase enzyme, may testosterone ka na eh. Okay? So, ano pa ba? Hemocorio. So, progesterone, the progesterone, basically, this is the progesterone, what happens, okay? Ang production po ng progesterone, okay, in a single normal pregnancy is around 250 milligrams per day. After 8 weeks, age of gestation, it is the placenta that assumes although 8 weeks, 10 weeks talaga ma-establish, di ba? Yes, sinabi ko na yan. Progesterone precursor is cholesterol. What is the precursor for estrogen? Placental progesterone ang precursor, si cholesterol. Placental estrogen ang precursor. Hello, kasasabi lang natin. Dehydroepiandrosterone sulfate galing sa fetal adrenal gland, diba? Uy.
Suko na po, binayo-chemistry nyo na ako eh. Naintindihan niyo po? Yung tinatanong sa exam yun. Ano yung source ng maternal cholesterol, ano ang source ng progesterone, placental progesterone, at saka ng placental estrogen production? Diba sinabi na natin please. Okay. No relationship between. Okay, placental, luteoplacental shift, nasabi ko na rin to. Ay, nagaka. Bakit ka nagaka? Ganon. Okay, so. Alright. Okay. Now, the role of progesterone is to prepare that pregnancy for implantation, di ba? Uy, umandal ka. Bakit ayaw? Ako nawala yung source. Oh, sorry. The role of progesterone is basically to prepare the endometrium for implantation. Number one, di ba kailangan niyang magkaroon ng differentiation? It promotes the differentiation of the stroma and the epithelial cell. Kaninong stroma? Anong stroma ito? Heller. Ovarian endometrial cycle. Endometrial cycle to the stroma in the endometrium. Ano yung epithelium? The lining epithelium of the endometrium. Kailangan magkaroon ng differentiation itong mga cell na to. Magkakaroon ng decidualized, di ba? Kakausap lang natin last week. Di ba nabunggo pa nga ako pero nag-lecture ako? Tandaan nyo. Yes? Am I helping you? Alright, okay. So, earlier on, let's just review. Progesterone is very important for implantation. Why? It promotes the differentiation of the cells of the lining epithelium of the endometrium and the stroma of the endometrium. I'm sorry, I don't know why I don't have this. Let me see. This one. Okay. Nasa placental hormones. Baka nasa placental hormones na lectures na 2024. Placental growth, placental hormone. Yan, placental hormones. Tignan ko kung natin dito yung sorry po, hindi ko talaga matake kung hindi ko maituturo sa inyo. Pinaghirapan ko pa naman yung video na yun. Okay, let's try this. Let's see this. Sana po umandar. Okay, placental shift. Right. Progesterone is important. Oh, go. Anak ng teteng ka, ba't ayaw mo umandar? Oh, ito ayaw niya talaga. Okay. So, ganito na lang. Okay? So, paano niyang ipine-prepare ang endometrium? Number one, kailangan magkaroon ng differentiation ng stromal cell at saka ng epithelial cells. Di ba? Yung stroma magiging loose, magiging edematous. Bakit niya kailangan maging loose? Kailangan makadaan doon si trophoblast. Pag compact yung stroma, paano mag-i-invade si trophoblast? Tapos yung mga natural killer cells, magiging decidualized natural killer cells, and the lining epithelium will be receptive for the implantation. Next to that, okay, progesterone also reduces physiologic cell death. Di ba sabi natin yon? Na-mention ko na rin yan. So ano po ba yung nangyayari? The progesterone will activate the progesterone-induced binding protein. Ito po si trophoblast. Si trophoblast po, pag makikita ninyo, meron po siyang trophoblast. Di ba yung syncytial trophoblast? Ito ay immunogenic. Ito ay foreign. That's why it is supposed to attract the cells. Ano mga cells? Yan yung mga cells na ni-represent dito. Importante dyan si natural killer cells. Si natural killer cells kasi may antigen dito kay trophoblast, di ba?
So dahil may antigen si trophoblast, madidetect ni natural killer cells yun, papatayin niya yun. Pagpasok niya dito, pag-implant niya. Correct? Paano magiging successful ang pregnancy? Sabi natin, progesterone is most important. Magpo-produce siya ng progesterone-induced binding protein. Si progesterone-induced binding protein, itong antigenic material na yan, ibablock niya yan. Diyan magbabind si progesterone-induced binding protein. Nasa na ba yung si progesterone? Ito, di ba? Ito yung trophoblast. Meron siyang progesterone-induced binding protein. Tapos, pagka nag-bind na siya dyan, hindi na mare-recognize ni natural killer cell na ay may foreign. Gets po ninyo? So, kaya diba? Si decidualized natural killer cells, walang kwenta. Wala siyang pampatay. Nandun lang siya, ginaguard pa nga niya si trophoblast. Alika, come, here this way. Okay. Tapos, ito pong yung progesterone-induced binding protein, yung antigen, tinago pa niya, kinover pa niya. Kaya wala ng antigenic material si trophoblast, talagang invade na lang siya ng invade. Ano po yung tinatawag na APAS, Antiphospholipid Antibody Syndrome? Meron pong mga pasyente na, okay, imbis ang ginagawa po nila, masyadong mataas ang immune system nila, meron siyang antiphospholipid antibodies. Nagpo-produce siya ng antibodies directed against this progesterone-induced binding protein. So pag nag-produce siya ng antibodies against the progesterone-induced binding protein, mamamatay yun, ma-expose si androgen, patay. Hindi siya mag-i-implant. Recurrent pregnancy loss. Okay? Yun yung problema na ni Sharon Cuneta. Yeah. Okay, madaming immunologist ang yumaman dyan. Isa lang naman palang sagot, IVF. Nakakairita. Okay? So, progesterone is important for the maintenance of pregnancy. Here, progesterone possesses the immunity. When the woman becomes pregnant, progesterone is important. Why? Because we have to convert the natural killer cells to become decidualized cells so that there will be a shift from T helper 2, more T helper 2 than T helper 1 cells. Ang mangyayari, maaalaw ngayon itong invasion na to at pag naka-invade si trophoblast, ito yung blood vessel, maganda ang circulation. So, progesterone is immunologically important because it possesses a woman's immune system to allow implantation. And that, ladies and gentlemen, is the placental hormones. Okay? Ay, thank you. Thank you. Naintindihan po ninyo? Yes? Sorry, ganun ako mag-lecture, ha? Sulat, naintindihan niyo yung mga sulat ko? Sabi ng anak ko, Mama, only you can understand the way you write, eh. Good? Can we rest for an hour first? I'm going to prepare we'll still meet 11 to 12. Alright?